My Redeemer is faithful and true. Was it Job who said something to that effect? I know that my Redeemer lives and He will sustain me. Sabi niya, anuman yung, pag si Job sinabi niya kung anuman, alam natin yung kung anuman na yon na kino-cover niya. Anuman ang kanyang maranasan ay hindi siya bibitawan ng kanyang Diyos. Because God's grace is ever constant. Yan. Lagi-lagi. Nananatili. Yan ang ating napakaganda ng lineup ng mga awit, no? Sa marami nating nagiging parang accomplishment natin, pero sinasabi ng awit, yet not I, but Christ in me. Ang Panginoon lang naman talaga dahil sa kanyang biyaya. Sa pagtatapos ng ating preparatory month, yan, ito yung tawag natin sa March, because next month will be our evangelistic month. Ito yung ating panahon ng paghahanda. Kaya kung ating babalikan yung ating mga pinagsaluhang mga pag-aaral nitong buwan ng Marso, makikita natin yung noong ikalawang linggo, alalahanin ang Ebanghelyo. Yan ang ating sinabi. Atin siyang balikan. The gospel is not just intended for non-believers. Hindi lamang ito para doon sa mga hindi mananampalataya. Ang Ebanghelyong makapangyarihan na nagligtas sa atin, ang siya ring magbibigay kapangyarihan kung papaano natin mapagtatagumpayan ang buhay na nakatuon sa direksyon na inihanda, inilatag ng Diyos para sa atin. Sinabi natin na ang Ebanghelyo ang dapat na maging sentro ng ating pananampalataya. Paalala niyo pa kung ano ang Ebanghelyo? Ang Diyos na siyang may likha ng lahat, nilalang niya ang tao sa kanyang larawan upang makilala at sambahin nito ang kanyang Diyos. Ngunit ang tao ay nahulog sa pagkakasala at nahiwalay sa Diyos. Magkagayon man, dahil sa masaganang habag ng Diyos, kanyang isinugo ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, nabuhay, namatay hanggang doon sa krus at inilibing, nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw, umakyat sa langit at ngayon nakaupo sa kanan ng Ama para mamagitan sa atin. Ang pagtugon na dapat gawin ay pagpapahayag ng ating kakulangan, ng ating kawalan ng kakayanang mailigtas ang ating sarili at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ito ang buod ng Ebanghelyo. Kaya lagi ko siyang sinasabi dahil ayaw ko na kapag hindi na natin ito nababanggit, baka makalimutan natin siya. Kung ang Ebanghelyo ang nasa sentro ng ating church, ito ay nagbubunga hindi lamang ng isahang paglago. Kung hindi sinabi natin nung ikatlong linggo na tulong-tulong sa pagsulong. Ang mga mananampalataya na nakatagpo ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay mamuhay sila ng magkasama-sama sa isang lugar, sa isang lokalidad. That's why we call it the local church. Ang Solid Foundation Baptist Church ay binubuo ng mga kaluluwang dating makasalanan na nakasumpong ng pagliligtas, ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya nga naman, dahil sila ay mga tagasunod o followers of Christ, ang Panginoon ang siyang nagahari sa kanilang kalagitnaan. Magkagayon man, merong mga mananampalataya na nagkakaroon ng kaisipan, total ligtas na ako, hindi na rin lang mawawala ang aking kaligtasan, ay pabayaan ko na yung aking paglakad. Hindi po katwirang Kristiyano yan dahil na pag-aralan natin na may panganib kapag hindi tayo nagpatuloy sa paglago. Madali tayong mahikayat sa maling turo. Madali tayong mapahinuhod sa
matatamis na pananalita ng iba at tayo'y malamang maaakay sa maling daan sa ating paglakad sa mundong ito. Subalit salamat sa Diyos, may ibinigay siyang paraan. Ang paraan ng paglago ng sama-sama sa loob ng iglesia ay sa magitan ng pagnanasang maging kasing katulad ng ating Panginoon. At ito'y magbubunga ng pagpapala sa church, sa bawat pamilyang kaanib at sa mga individual na members nito. Pero ang church ay pinagpala hindi lang para maging komportable. The church was not comforted to be comfortable. Yan ang sabi niya sa English. Kung hindi para maging comfort din sa iba. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para nang sa ganon ay isipin nating tayo ay special. No, far from that. God comforted us to comfort others as well. Alam po ninyo, ito ang naging problema ng bayang Israel. Hindi ba't ang kanilang ninuno si Abraham, sa kanya nakipagtipan ng Diyos at sinabi lahat ng saling lahi ni Abraham sa pananampalataya ay magiging pinagpala. Kaya nung sila ay mamuhay bilang isang bayan, ang Israel ay pangalan ng kanilang ninuno. Si Abraham ay nagkaroon ng anak, si Isaac ay nagkaroon ng anak, si Jacob, which was later changed to a different name, Israel. Ibig sabihin, ito yung bayan ng Diyos na kanyang pinili. Umakyat yung hangin sa kanilang ulo, inakala nila na dahil pinili sila ng Diyos, ay special sila. Nakalimutan nila ang condition ng covenant ng Diyos kay Abraham, na ang sinasabi ng Diyos kay Abraham ay pagpapalain kita upang sa pamamagitan mo'y mapagpapala ang sangkinapal, ang bawat tao. I will bless you so that through you, the world will be blessed as well. Kaya nga lang ang mga taga-Israel, ang pakiramdam nila ay special sila. Hindi natin sila masisisi kung titingnan ang naging pakikipagtipan ng Diyos sa bayang ito dahil sino ba naman ang lahi na pinili ng Diyos? Sa dami ng mga pamilya noon, bakit ang pamilya ni Abraham ang pinili ng Diyos? Sa kanya siya nakipagtipan. Alam niyo po yon? Yung meron kang katipan, no? Sa Tagalog, mas ano natin, no? Pag meron kang katipan, girlfriend ko yan, no? Boyfriend ko yan, ganun yung ating sinasabi. May pagmamalaki. Kaya yung mga Israelita, nandoon yung pride sa kanilang puso na kami ang piniling maging katipan ng Diyos. Ang covenant ng Diyos ay sa kanila ibinigay. Hindi lang yon. Sa kanila ibinigay ang kaalaman, ang karunungan, ang kaparaanan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas sa pagitan ng mga propeta. Ang salita ng katotohanan mula sa Diyos ay umabot sa sangkatauhan sa pagitan ng Israel, sa kanilang mga propeta, sa kanilang kautusan. Pinagpala sila hindi lamang dahil meron silang magagaling na mga hari, meron silang covenant, meron silang prophets, meron silang judges, meron silang law. They even have the temple, the physical place wherein God manifested Himself in this earth, on this earth. Sa mundong ito, doon lang sa Jerusalem, doon bumababa ang physical na presensya ni Yahweh. Kaya nga sinasabi nila, napakapalad nila. Sila'y tinawag na Holy Nation o banal na bayan ng Diyos. At dahil sa mga natanggap nilang pagpapalang ito, ang naging tingin nila sa mga hindi Israelita, ang tingin nila ay mas mababa pa sa aso. Ang lahat ng mga hindi kasama sa tipan ay tinatawag na mga hentil. Anong sabi nila? Gentiles are considered even lower than dogs. You are without hope
sabi nila, wala kayong pag-asa. You are without God. Kami lang ang meron noon. Gusto mong makasama sa tipan ng Diyos, maging Israelita ka muna. Pinoproselyte nila, pinapasunod sa kanilang mga seremonya, sa kanilang ritual, pinapasunod sa tradisyon ng pagtutuli at iba pang mga kaganapan doon sa templo. Lumaki yung kanilang ulo. Ngunit dumating ang araw, sabi ng banal na kasulatan, ng mahinog ang panahon, ay kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak. That's why we sang, Heaven will give no more greater than this. Wala nang ibibigay na mas higit na dakila kaysa anak ng Diyos mismo na kanyang isinugo. At pagdating ni Jesus ay itinama ang mali nilang pagkakakilala, ang kanilang pagkakaunawa, ang mali nilang pag-aakala na sila'y special sa Diyos. Itinama ni Jesus, maalala nyo sa John chapter 8, pinagmamalaki nila sila'y anak ni Abraham. Ano sabi ni Jesus? Bago pa si Abraham, ako na, sabi niya. But sino ka ba? Ang tanda-tanda niya ni Abraham, kabata mo pa, sasabihin mong bago si Abraham ay narito ka na. Kami ay mga anak ng Diyos. Yan ang kanilang ipinagyayabang. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Hindi kayo anak ng Diyos. Kanino daw sila anak? Sa John chapter 8 verse 44, kayo yung mga anak ng dyablo. Ang sakit nun. Akala mo'y anak ka ng Diyos, pero si Jesus mismo ang nag-condemn sa kanila. Kayo'y mga anak ng dyablo, kaya kasinungalingan ang inyong ginagawa, dahil ang ama ninyo ay ang ama ng kasinungalingan. Ang hindi nagawa ng Israel sa plano ng pagliligtas ng Diyos ay isinakatuparan ng Mesyas na dumating. At dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ay binigyan ng lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Alam na natin ang kwentong ito, dinudugtong ko na sa bagong tipan. At bago siya umakyat sa langit, kanyang inutusan ng kanyang mga alagad. Sino pong inutusan ng Diyos? Yung kanyang mga apostol? Hindi. Ang mga alagad, lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban, lahat ng nananampalataya at tumanggap sa kanya bilang kanilang hari ng kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang utos, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Sabi niya. Sino po yung inutusan kasi? Ang utos bang ito'y para sa lahat? Hindi po. Hindi ito para sa lahat ng tao. Ito'y para lamang sa mga mananampalataya. Amen. Ito'y para sa mga totoong mananampalataya. O yan ka na naman, pastor. Kina-qualify mo na naman yung term. Wala yan sa Biblia. Hindi po. Ang inuutusan lang niya ay ang mga totoong mananampalataya. Kung babasahin niyo ang Ebanghelyo, pinaalis nga niya yung iba eh. Sabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil nakakakain kayo ng tinapay eh. Dahil nakaranas kayo ng himala. Dahil naranas kayo ng pagpapagaling. Pero hindi kayo totoong nananampalataya sa akin. Kaya't nagsimula noon, nagtalikuran yung ibang nagkukunwang mga alagad niya. Kaya nga ang tanong niya sa mga totoong alagad, pati kayo ba ay tatalikod din sa akin? Anong sabi ni Pedro? Si Pedro naman, ang galing niyang sumagot eh. Sabi niya, saan po kami pupunta? Kayo ang may salita na nagbibigay buhay. Kayo ang Kristo, ang banal ng Diyos. Kaya itong mga natira, ito po yung inuutusan niya dito. Ang tanong ko lang, kung yan ay para sa lahat ng mga alagad ni Jesus, ang prinsipyong yan ay pwedeng angkinin hanggang sa ating panahon. Amen. Tandaan ninyo yung ina-amen nyo, ha? Ang utos ng Diyos ay ibahagi ang kanyang salita sa lahat ng panahon. Para sa mga pastor lang? Para sa mga diakono lang? Hindi. Ito'y para kanino?
sa lahat ng totoong mananampalataya. At kasama po tayo doon, hindi ba? Kasama tayo sa inuutusan ng Panginoon. Ipapahayag sa iba ang ibanghelyong tinanggap natin. Dito ko hahanguin ang ating mensahe ngayong umaga. 2 puntos ang gusto kong makita natin. Simpleng outline ng mensahe. Una ay ang mensahero. Ito yung gusto kong, sino ba itong mga inuutusan niya na magiging messengers, na magiging mensahero? Bago tayo pumunta doon, meron tayong pinaniniwalaan na turo na ang Diyos ay may pinili. At dito nagkakaroon tayo ng parang hindi yata tayo magkapare-parehas ng tingin dito. Merong ang katuruan ng pagpili ng Diyos, sinasabi ng ibang mga kapatid, kung totoo ang doctrine of election, bakit pa tayo magpapahayag ng salita ng Diyos? May isang professor sa kanyang klase, sa kanilang seminar, mga seminarista kasi ito, kaya ang tawag nila sa kanilang pagtitipon ay seminar. Sa kanilang seminar ay ang tanong, if the doctrine of election is true, then why should we be engaged in evangelism? Yan ang tanong niya sa kanyang mga estudyante. Yung iba na walang sumasagot, walang nagtataas ng kamay, tinawag niya yung isa, sabi nung isa, hindi po ako sure. Yung ikalawa, hindi ko po alam. Yung isa ay naglakas ng loob na sumagot, sabi niya, kaya po tayo mag-i-evangelize dahil ito ang utos ng Panginoon. Well, tama po yun. Unang-una, gusto kong makita natin, ito'y sa Diyos nagmula. Kaya lang, hindi naman lahat ng utos ng Diyos gustong sundin ng mga mananampalataya. Sabi nung pastor, buti pa, iba na lang yung sinagot ko. Napahiya tuloy ako, sabi niya. Hindi ko mautos ng Diyos, kaya ka sumusunod dahil lang sa utos. Kung hindi susunod ka, ang sabi ng kanilang professor, ang gusto kong makita sa sagot mo ay dahil isang malaking pribilehiyo ito na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Gusto ko pong mag-shrink sa atin yon, mag-sink in sa ating mga puso. Kaya tayo lumalabas, bagamat naniniwala tayo na merong pinili ang Diyos, ay dahil isa itong pribilehiyong ibinigay niya sa iglesia, ang ibahagi, ipangaral ang ebanghelyo. Evangelism is one of those great privileges that God has bestowed into His church. You know why? Ang Diyos kaya niyang mangaral. Siya mismo mula sa langit, kaya niyang ipangaral ang mabuting balita. Mas better ang kanyang pangangaral. Mas perfect. Wala itong mali. Hindi po lahat ng nasasabi namin sa pulpito ay tumatama. Minsan ay, imbes na Romans, sasabihin mo, 2 Chronicles, di ba? Ninenervous po yung anak namin eh. Kaya tayo na late ng 10 minutes, di ko alam kung saan siya nagpunta, nag-CR or something, hindi ko alam bakit ano bang nakaka-nervous dito. Pinagpipray ko pa naman, sana magpastor siya, pero parang iibahin ko na yung prayer ko ngayon. Ang text ay Romans naman, di ba? Muntik na niyang binasa ulit yung text natin nung prayer meeting. Ang Diyos, sinasabi niya, hindi niyo mo naiintindihan that do you not understand that evangelism is one of those great privileges that God gives to the church. God could have preached His word from the clouds in His own voice without any human participation. But the Bible says not only did He have a plan of salvation, He, in His divine plan, in His unfathomable wisdom, ang sinabi niyang gagamitin niyang paraan ay ang pangangaral ng tao. Ang sinabi niyang gagawing paraan para maibahagi ang kanyang pagliligtas ay sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod na minsan hindi man taos sa puso yung ginagawa.
He has chosen the foolishness of preaching. Gaya sabi nga namin, madalas namin sinasabing mga preacher, pinili ng Diyos yung kamangmangan ng pangangaral. Kamangmangan dahil sigaw ka ng sigaw dito. Ang totoo, hindi naman tumatama lahat yung sinasabi namin. Pero salamat sa Diyos sa kanyang kumpiyansa sa atin na kahit na minsan mali-mali yung ating nasasabi, pero ginagamit niya pati yung mga yon para maipahayag ang kanyang plano ng pagliligtas. Hindi lamang niya inilatag yung pagliligtas, yung plano ng salvation. Hindi lamang yun ang ginawa ng Diyos. He has chosen both the ends and the means for those ends. Ito yung gusto niyang maging ending, yung means, yung kaparaanan ni ready din niya. At ang kanyang napili ay ang kamangmangan ng paghahayag ng mga tao. Kamangmangan compare sa kanyang kaparaanan dahil perfect ang Diyos. Or pwede niyang utusan yung kanyang mga angels. Pero hindi. Kaya nga malaking pribilehiyo ito na sa atin ipinagkatiwala para ipunin niya yung kanyang mga pinili. And in choosing the foolishness of preaching, He gives us the privilege. He gives us the opportunity, the unspeakable privilege of participating in this majestic program of redemption that He has conceived from the foundation of the world. Nararamdaman niyo po ba yon? Sino nga ba tayo? Bakit yung dakilang mensaheng ito'y sa atin ipinagkatiwala? Huwag niyong isipin na hindi na ako pupunta dyan, bahala na, hindi na maliligtas yung mga taga-makapagal na yan. Who told you? No one is indispensable from among us. God does not need you to accomplish His purposes of redemption. Hindi niya tayo pinipilit dahil hindi tayo kailangan ng Diyos. Kung gugustuhin lang niya, pwede niyang gawin ito sa ibang paraan. God certainly does not need me. Hindi ako kailangan ng Diyos. Hindi niya kailangan si Propeta Isaias. Hindi niya kailangan si Jeremias o si Pablo, ang dakilang apostol. But He has given us the most sacred vocation possible. Di ba Kaya nga, gusto ko sana sa ating paninimulan, ng ating pagsamba, sa ating panimulang panalangin, gusto kong maramdaman natin, tayong mga tagapanguna na itatalaga ng program, yung ating pananalangin ay panalangin ng pagkamangha at pagpapahayag ng ating pagluwalhati sa pangalan ng Diyos. Dahil sino ba tayo para katagpuin niya? Hindi lang tayo katatagpuin. Sabi ng ating tagapanguna, pakikinggan, hindi lang pakikinggan, tayo'y kanyang tutugunin. Sabi ng ating mga kapatid, kahit na hindi tayo karapat-dapat, pero sa panahon na kailangan natin ng Diyos, ang kalakasan niya, that supernatural strength will be experienced by us. Hindi niya kailangan si Isaiah, hindi niya kailangan si Jeremiah, not even the great apostle Paul. But He has given us the most sacred vocation possible to be those who carry this treasure in earthly vessel. Tayo ang may dala ng kayamanan ng langit. Tayo ang sisidlan. Ang tawag sa Tagalog nito, yung mga sisidlang putik. Saan niyo po nilalagay yung mga... Kung may kayamanan kayo, kung meron man, saan nyo po nilalagay? Nilalagay nyo sa putik? Hindi. Kaya nga hindi ba nakapagtataka? Bakit sa atin ipinagkatiwala ng Diyos itong kayamanang ito na hindi natin pwedeng bigyan ng halaga? This is priceless. Kaya nga yung mensahero dapat makita sa atin ang pagpapasalamat. Hindi yung pagmamalaki na kung hindi ako pupunta dyan, walang mangyayari dyan. Hindi po totoo yun. Hindi tayo ang nagliligtas. Dapat makita natin na sa
kabila ng hindi tayo karapat-dapat, nakisosyo ang Diyos. Di ba yun ang tawag dito? Kasosyo natin siya. Gusto niya na mag-participate tayo sa kanyang plan of salvation. Gusto niyang maligtas. Gusto niyang sila din ay makakilala kay Jesus. Kaya lang ang tanong ni Pablo sa ating text, how then shall they call on him in whom they have not believed? Papaano sila tatawag sa kung sino yung kanilang sasampalatayanan? Paano sila sasampalataya kung hindi sila naniniwalang kaya silang iligtas? Nakita niyo po, ang mensahero dapat ay kapanipaniwala siya. Ibig sabihin, lulupatamong miligtas. Hindi yung nagpapatutukan na napakabuti ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, pero yung itsura mo, mukha ka lang napipilitan eh. Hindi ka sold out doon sa ginagawa mo. Ang sinasabi dito ni Pablo, paano sila tatawag? Paano sila maniniwala kung yung nagsasabi hindi ka panipaniwala? Kung kailangan mo po ng tubero, o order ka sa Shopee. Hindi. Maghahanap ka ng tubero. Kahit sino yung padala ng Shopee, kahit naka-uniforme pa yan ng pagtubero, hindi ka maniniwala agad. No one is going to put trust in a Savior whom they do not believe that He is capable of saving them. Kung hindi sila maniniwala. Kung doon sa simpleng problema natin sa bahay, kailangan natin ng karpintero, hindi ka tatawag sa Shopee, ganoon din sa ating pinakamalaking pangangailangan. Ang pinakamalaking kailangan ng tao, ang pinakamalaking problema niya, ay kung paano niya matatakasan ang puot ng Diyos. At dito makikita natin kung ano ang dapat na isagot natin sa Kanya. The problem of how I shall escape the wrath that is to come from the Holy God. That is man's greatest problem. And why would I put any trust or confidence in someone unless I first believe that person is able to redeem me? Kung hindi ako kayang iligtas. It is a precondition to call upon Him. And then Paul says, how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila sasampalataya kung hindi nila napakinggan? Paano sila makakarinig kung walang mangangaral? The person may turn around and say to you, who is that Jesus? Sinasabi mo sa akin na puro Jesus ka, puro Jesus. Sino ba yung Jesus na yon? Kaya ba nating ipaliwanag sa kanila? That is why the church, ang pinagkalooban ng Diyos ng pribilehiyong ito. Hindi pwede yung mga salesman na magdadala. Hindi yung mga magagaling na messengers ang pupunta doon at magsasabing, tanggapin niyo si Jesus. Dahil hindi nila kilala si Jesus. That is why the church is commanded to go to every corner of the world and make that message plain and known to all people. Yung all people sa ating context ay yung mga taong maaabutan natin sa ating workplace, sa ating mga kaibigan, at kung saan aabot yung impluensya ng iglesia. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And now shall they hear without a preacher? No, we know the answer is no. They will not. They're not going to hear anything about Jesus unless someone tells them about Him, about Jesus. People are not going to believe a gospel they have never heard. Sinasabi natin ang ebanghelyong ito, ang gospel na ito, paano sila maniniwala kung hindi nila narinig? Without a preacher, they will never hear it. And how shall they preach unless they are sent? Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Alam niyo po yung sinugo, ang Latin niyan ay missio.
Kaya nga meron tayong missionary. Ibig sabihin, isinugo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa at sasabihin mo, isinugo ako ng Diyos. No! Maliwanag ito sa magitan ng iglesia, ang pagsugo. Tingnan ninyo sa aklat ng mga gawa. Nagkakaroon ng prayer meeting, nananalangin ng grupo, sila Pablo, sila Bernabe, at yung mga kasama nila doon. Ang banal na Espiritu yung nagsabing, ihiwalay ninyo si Pablo at Bernabe at merong mission ako para sa kanila. Sa church, tumatawag ang Diyos. Missionaries do not just go on their own. They are sent. Isinugo sila. Kaya nga yung isinugo, merong nananalangin para sa kanila. Ito yung framework, ito yung strategy na nilayout ng Diyos. Merong nananalangin, hindi naman kasi lahat nagpupunta doon. Merong goer, sila yung mga isinugo. Merong sender, ito yung nagsugo. Pero sabi ni John Piper ba yan? Sabi niya, tatlo lang klase yung tao sa church. Sabi niya, yung isinugo, yung nagsugo, Englishin ko na lang. Yung una, yung goer, yung ikalawa, yung sender, yung pangatlo, yung disobedient. Walang ginagawa, sabi ni John Piper. Tinagalog ko yan, yung goer, sila yung isinugo. Yung sender, sila yung nagsugo. Yung disobedient, ito yung matigas ang puso. Ako, magaling ako sa pagrima-rima ng ganyan eh. Saan kayo nandoon sa tatlong bumubuo ng iglesia? Merong naiiwan, merong nananalangin. Alam niyo po, di ba sinabi dun sa bandang dulo, napakaganda ng mga paa. Di ko alam kung anong tingin ninyo doon sa yung mga nagdadala daw ng magandang balita ay napakaganda ng mga paa. Hindi po literal na paa ito. Ganito kasi yan. Yung sinulat ni Pablo ay hinango sa sinulat ni Propeta Isaias. Ang context nito, kapag ka makikipagdigma yung kanilang bayan, merong tao doon sa, anong tawag doon? Doon sa tower, sa watchtower. Ang trabaho niyan, tingnan yung messenger na tatakbo. Noon kasi wala pa pong Facebook. Hindi pwedeng mag-selfie sila at sabihin, nanalo kami, wala pa pong ganon. Yung messenger, kapag ka nanalo yung labanan o natalo sila sa labanan, siya yung tatakbo pabalik. Paano nila malalaman? Malayo pa, alam na ng tao dun sa tower kung nanalo o natalo. Palagay nyo, paano malalaman yung talo? Malata siya. Walang kagana-ganang umuwi. Parang binubuhat niya yung kanyang mga paa, mabigat. Paano yung nanalo? Ay, mamalikabok siya. No, hindi mo siya mapigilan, tumatakbo ng mabilis. Kaya sasabihin nung tao dun sa tower, napakaganda ng paa nang may dala ng magandang balita. Tagumpay. Yan ang sinasabi niya, nanalo tayo. Ang kagandahan sa labanang ito, hindi po tayo natatalo. Ang paghahayag, hindi natatalo, Pastor. Minsan nga, nasesero kayo sa makapagal Yung nagmamadali kayong pumunta doon, 3 sasakyan pa kayo, 3 tao lang kayo. Tig-isa-isa pa kami ng sasakyan, magkita-kita kami doon. Pagdating namin doon, nakalock yung walang tao. Sabi namin, 0. Walang Bible study ngayon. Hindi man lang tayo in-inform na umalis sila. Talo ba yon? No. Hindi ang sinabi ng tao, ginagawa ng tao, ang aming pamantayan. Ang sinabi ng banal na kasulatan, ang salita niyang nahayag ay hindi babalik ng walang bunga. Hindi tayo ang nagbibigay ng bunga at paglago. Ang Diyos. Kaya sa ating paghayo, tiyak ang tagumpay. Wala kaming na Bible study, pero at least tumatag kami. Minsan kasi gusto na naming umayaw. Pero sabi ko sa kanila, kala nila mapipikon nila tayo, babalik pa tayo. Titibay kang lalo kang magkakaroon ng pagnanasang abutin sila. Ang tagumpay ay hindi po ayon sa standard ng mundo. Kaya nga, hindi ba sa inyo din, maalala nyo pa kung sino yung nag-share sa inyo ng gospel? For me, I know that person who led me to Christ.
The person who brought me to faith was the third person of the Trinity. Hindi po yung tao mismo. Ang nag-akay sa akin para makilala ko ang Panginoon ay ang banal na Espiritu. Amen. Hindi po ang tao. Pero salamat sa Diyos, gumagamit siya ng tao. Dahil kung makita ko yung imahe ng banal na Espiritu, baka matakot ako eh. Kaya nga gumamit siya ng tao. At yung kaibigan ko na yon, para sa akin, he will remain the person who has the most beautiful feet. Dahil sa kanya ko naranasan ang pag-ibig ng Diyos. May nag-share ba sa inyo? Naaalala nyo pa at pinapanalangin, o baka patay na siguro, no? Siya na yung nananalangin sa inyo ngayon. Pero salamat sa Diyos. Gumamit siya ng tao noon para abutin tayo. He worked through a human instrument, a man who told us about Jesus. I will never forget it. And I am eternally grateful to that person. Not because he had the power to change my heart, but because God enlisted him for this sacred task. Hindi ko alam kung wala siya, kung sino ang gagamitin ng Diyos. At hindi ba yun din ang kagalakang meron tayo? Maalala man tayo o hindi ng mga taong pinupuntahan natin. Hindi naman sila yung ating pangunahing pinaglilingkuran. Ang Diyos. Well, sana may magsabi, hanggang buhay ako, hindi kita makakalimutan. Ikaw yung nakatisod sa akin. Hindi po ganon. Sana masabi nila tayo yung ginamit ng Diyos na maaakay sila sa pananampalataya. Nag-i-evangelize tayo kahit may pinili ang Diyos. Hindi dahil utos lang niya ito. Kundi dahil alam natin napakalaking pribilehiyo ito na ipinagkaloob sa atin. To be those feet who are beautiful in the eyes of those who hear and respond to the gospel. Sana pag uwi natin, galing ng makapagal, mamalikabok na rin ang bitista mo na eh. Hindi yung pagdating mo parang, bigat-bigat. Hindi po ganoon yung may dala ng mabuting balita. Amen. Yan ang mensahero. Ikalawa, ang mensahe. Sa chapter 9 kasi, kung titingnan ninyo, ay ang bigat ng itinuturo, yan ang pinakamabigat na turo ni Apostol Pablo sa buong aklat ng Roma. Maraming kontrobersya sa mga doktrina ng maraming denominasyon, hindi sila magkasundo-sundo sa chapter 9. Pero sa chapter 10, sinasabi niya sa atin, in stark contrast to those manifest impossibility and great difficulty. Yan ang sinasabi dito ni Pablo sa chapter 10. Sabi niya sa verse 8, but what does the word of God says? Sabi niya, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? And then he quotes the passage, the word is near you, in your mouth and in your heart. Kasi kung napakahirap, sa chapter 9 po kasi ang tinuturo niya yung pagiging soberano ng Diyos, yung pagpili ng Diyos. The doctrine of election sa chapter 9, kagaya ng sabi ko sa inyo, controversial ito. Maraming mga diskusyon tungkol dito. Pero si Pablo, sinabi niya, oo, mabigat yan, pero wag yan ang tingnan ninyo, sabi niya sa verse 8, hindi nyo ba nakikita ng salita ng Diyos ay malapit sa inyo, sa inyong mga bibig at sa inyong mga puso? Ang ibig sabihin nito ay abot kamay ang kaligtasan. Huwag mo nang problemahin muna ang pagiging soberano ng Diyos. Yung mga Bible study natin, yung message na dadalhin natin, huwag muna po yung mabibigat. Huwag nating ipa-explain sa kanila ang Trinity or inaugurated eschatology. Huwag muna ito ng mga highfalutin words na hindi nila maunawaan. Anong sabi ni Pablo? Narito, the simple truth of God's plan of salvation. It is near your mouth, near your heart. Sabi niya, yung basic
gospel, ito yung sinasabi niyang ipakilala natin at ipaunawa sa kanila. Hindi yung justification by faith na talaga namang hindi siya ganoon ka-easy. Sa mga mas matured na mga Christians na yan, he is saying that the truth he is proclaiming in this epistle and throughout his apostolic ministry is the gospel. The gospel, yun ang pangunahin, yun ang sentro ng kanyang pangangaral. The gospel of justification by faith alone. That central truth is not so high, so abstract, or so deep and profound that it is beyond our understanding. Sabi niya, madaling maunawaan yan. Hindi mo kailangan magkaroon ng PhD sa theology para maunawaan mo ang Ebanghelyo. The gospel is near you, sabi niya. Ang ibig sabihin, kayang-kaya mo siyang maabot, kayang-kaya mo siyang maunawaan, kayang-kaya mo itong ibahagi sa iba. Huwag tayong masyadong mag-alala, baka itanong sa akin yung ganito, yung ganyan. That's why I am telling you, training you even, Christ, man, God, man, Christ, response. Yan ang buod ng Ebanghelyo. Yun ang ibabahagi natin sa kanila. Because the gospel is right in the front of all those people. It is not removed in their presence. Hindi ito parang, yung remove parang napakalayo, na parang hindi po namin kasi maunawaan. Hindi po. The reason why bumaba si Jesus dito sa lupa para maunawaan natin ang Diyos. Let us not complicate simple things. Let them remain simple. And this is the simple truth, the gospel. It is not so difficult that you cannot understand it. The word of faith that Paul is declaring is simple. Sabi niya sa verse 9, ganito siya kasimple. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Mahirap siya? Well, mahirap po ito. Kala nyo, ganun lang siya kasimple. Pero dalawang ano lang naman siya. Ang sinasabi niya, if you profess with your mouth at believe in your heart. Yung may iba kasi, nagpo-profess lang. O sabi niya, J.I.L. na ako, Jesus is Lord. Hindi po ganun lang, hindi profession lang. Every Christian is called to profess their faith, but again, ang sinasabi ni Paul, hindi lang sapat na i-profess mo siya, dapat i-possess mo siya. Dapat angkinin mo yung pananampalatayang yon. Huwag mo lang siyang ipahayag. So, ganito po yan. Kung sakaling tatanungin kita, naniniwala ka ba na si Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan at siya'y nabuhay na maguli para bigyan tayo ng buhay na pag-asa? Naniniwala ako. Tapos may kakausapin akong grupo, naniniwala ba kayo doon? Oo, sabi nila. Kakausapin kita, naniniwala ka ba na ito'y totoong nangyari sa kasaysayan? Meaning, in time and space, ay naganap ito sa history, hindi lamang ito likhang isip o alamat. Naniniwala ako, sasabihin mo. Kakausapin ko yung grupo na ito, naniniwala ka ba na totoo yun? Naniniwala ako, sabi niya. Alam mo ba kung anong grupo yung kinakausap ko? Ang grupo ng mga demonyo. Ang mga demonyo naniniwala na si Kristo ay makapangyarihan. Ang mga demonyo ay naniniwala na nangyari ito sa kasaysayan. Kung hanggang doon ka lang, wala kang pinagkaiba sa mga demonyo, yan ang sinasabi ni Santiago. Mahigit pa nga yung demonyo sa maraming umaangking Kristiyano sila. Ang mga demonyo pagkarinig ng pangalan ni Kristo ay nanginginig sa takot. Kung ang sinasabi mo lang, I believe in the gospel and I know the gospel, that's good. But that is not enough. That is just professing faith. You just do not have to profess it. You have to possess it. Hindi mo lang kailangang ipahayag, dapat ay yakapin mo ito. Ang sinasabi niya, dapat authentic faith, not just professing faith. Yung authentic faith, ang pagkakaiba niya, ito yung
kaya mo siyang yakaping personal na pagkatiwalaan yung pagiging totoo nun. Ganito kasi yung maraming nangyayari sa atin. And even as preachers, we preach dynamically, as they say. Tumatalon pa kami dito, tapos dudugdugan mo pa yung pulpito, tapos ganito pa yung sinasabi namin. Pero pagkatapos mong mag-preach, tatanungin ka nila, do you really believe what you have said earlier? Pinaniniwalaan mo ba yung mga pinagsisigaw mo doon? Ang totoo, hindi man lahat. Alam mo, sinasabi mo, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero makikita mo sa buhay niya, laya mong pera, may drawing. Hindi mo talaga totoong niyayakap. Hindi niya sinasabi natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo tatalikuran ng Diyos. Pero bakit tayo inaabot ng ganoong mga pag-aalala? Kung talagang naniniwala tayo na ang sino mang walang Kristo'y mawawalay sa Diyos, at kung naniniwala ka na pupunta ka sa Diyos, bakit hindi ganoon ang iyong pagmamalasakit na abutin ng ating mga mahal sa buhay? Na parang, okay lang, siguro hindi sila talaga pinili. Hindi po tayo nagtatakda kung sino ang pinili at hindi pinili ng Diyos. Ang papel natin ay bahaginan sila ng pinaniniwalaan nating ebanghelyo ng pagliligtas. Kaya lang hanggang naniniwala lang tayo. Hanggang sinasabi natin, agree ako dyan, nangyari yan, totoo yan. Pero pagdating doon sa personal na pagyakap, doon sa kumpiyansa at pagtitiwala, wala na yon. Di tayo maabot doon. Alam ninyo yung, anong tawag doon? Nakalimutan ko. Yung gumaganyan na, ano ba tawag doon? Yung pendulum. Yan. There was this experiment, they call it the pendulum test. Yung gumaganyan, alam niyo yun, parang, sa experiment ng pendulum, pag tinulak mo siya, magmula sa distance na to, pag tinulak mo siya, pagbalik niya, hindi siya siguradong aabot doon. Paliit siya ng paliit. Naniniwala kayo doon? Nihila kasi siya ng gravity. Sa pendulum test, ganun siya. Kahit ilang beses mo pa yan, pagbalik niya, paliit siya ng paliit. Naniniwala kayo doon? Palitan natin yung bilog ng pendulum, gawin nating ulo ng palakol. Yung axe head. At yun ang itutulak ko. Dito ka, tatabi ka dyan. Sigurado hindi ka tatabaan kasi na-prove na natin eh. Itutulak ko yung pendulum. Tatayo ka dyan o iilag ka? Iba nag-uusapan yan, pastor. Iba nang usapan yan. Ganito po yung ating pananampalataya. We always say, yes, agree, amen. Pero pagdating doon sa totohanan na, iba na yan. Ito yung gospel na sinasabi nating, napakaganda ng plano ng Diyos. Narito ang kanyang ebanghelyo. Nasa sa atin. Kung tayo mismo na nagbabahagi, hindi tayo ganoon ka-sold out dun sa message na daladala natin, paano tayo aasa na makikita yung katotohanan sa atin? Kasi minsan, we are just so zealous concerning evangelism to win people to Christ, to persuade them to the truth of the gospel, and there is nothing wrong with that. But the problem is because of our overzealousness, gusto nating i-convince yung mga tao na lumapit na. Kaya't gumagawa tayo ng iba't ibang strategy. Kaming mga pastor, kasama din ako dito dati, na sinasabi ko, sinong gustong tumanggap kay Kristo, magtaas ng kamay. Lahat ng nagtaas ng kamay, tumayo. Lahat ng tumayo, lumapit dito sa harap. At lahat ng nandito sa harap, lumuhod. Habang tumutugtog yung malamyos na musika, tapos sasabihin ko, wow, ang galing ng Diyos. Napaluhod ko yung mga, hindi ko alam. Kung minsan ginagawa natin garantya yung pananalangin ng sinner's prayer, o yung pagpirma niya doon sa card,
Ang totoo sa ating pagpunta sa mga bahay-bahay, hindi ko naman kino-contain or sinasabing hinahadlangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. But basically, ang ginagawa natin ay binabalatan lang natin ang Ebanghelyo. Alam nyo ba sa Makapagal, magto 2 years na ba tayo doon? Mahigit 1 year, going 2 years. Ang topic namin is still the gospel. Dahil gusto naming maunawaan nila ito ng lubos. Hindi yung malabnaw na ebanghelyo ang itinuturo. Dahil kapag malabnaw yung ebanghelyo, yung converted Christian na sinasabi mo, malabnaw din. Na-realize ko ang katotohanan ito during the seminar na inatinan ko, tama nga, hindi ko sinasabing masama yung magtaas ng kamay. Ako'y naligtas sa magitan ng pagtataas ng kamay at paglapit dito. Sa ganong paraan ko ay pinahayag ang aking pananampalataya. Ang sinasabi ko'y hindi garantya yun. Huwag nating bigyan ng false hope yung mga tao na natulak lang sa likod kaya humakbang. Tapos ay sasabihin mo, ngayon ay Kristiyano ka na at hindi ka napupunta sa impyerno. Na mali tuloy ang kanyang paniniwala. Hindi natin alam ang totoong nangyayari sa loob. Wala tayong control doon. Pero pwede nating i-control kung ano yung ituturo natin at ibabahagi natin sa kanila. Kailangan nating maging intentional sa ating paglabas. Alam ba natin ang Ebanghelyo? Pinaniniwalaan ba natin ang Ebanghelyo? Niyayakap ba natin? At ipinagkakatiwala ang ating buhay sa Ebanghelyong ito na ating ibinabahagi sa iba. In conclusion, sinasabi natin, after hearing ano dapat ang mensahero, ano dapat ang message, ang isa sa parang hindi madaling ipaliwanag sa text natin ay yung sinabing, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Huwag po nating i-take ito out of context. Maging maingat tayo. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi sinasabi dito ni Pablo na nagulat lang at tinawag ang pangalan ng Panginoon ay maliligtas na. Sa aklat ng Revelation, sinasabi, ihingin ng mga tao na lumipat ang bundok at daganan sila dahil sa hirap. Merong mga sinasabi ng mga tao doon na hihingi ng tulong. Tulungan mo kami, maawa ka sa amin, o Panginoong Hesus. Pero huli na, sabi ng banal na kasulatan. Hindi lahat ng tao na tumatawag sa pangalan niya. Ang sinasabi dito ni Pablo na tumatawag sa pangalan niya ay yaong naniwala, naintindihan yung Ebanghelyo, naniwala at niyakap na katotohanan nito sa personal niyang buhay. Hindi yung basta sinabi mo lang. Mga kapatid, maging honest tayo sa ating sarili. Tingnan natin, kapain natin ang ating puso. Yung bang ebanghelyong tinanggap mong sinasabi mo ay totoong pinagkakatiwala mo ang buhay mo dito. Dahil kung hindi, nabibigyan tayo ng maling pag-asa. Ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, hindi ko mo tumatawag ka sa kaniyang Lord, Lord. Hindi ko mo sinasabi mong tulungan mo kami, Lord. Hindi po yon. Ang mensahe ay maliwanag. Ang mensahero dapat alam niyang ipaliwanag ito. Na ang ebanghelyo ay dapat na magkaroon ng information and then magkaroon ng intellectual assent. Ibig sabihin, pinaniniwalaan niya yon. Kahit anong mangyari, hindi magbabago yon. At pagkatapos noon ay kaya niyang yakapin at personal na ipagkatiwala yung buhay niya dito sa ebanghelyo na ating sinasabi. Sa ating paghayo, ano ba yung gagawin natin next month? Actually, hindi pala tayo lalabas agad. No.
Yung first Sunday, hindi tayo makakalabas dahil sunrise service, sama-sama tayo at pagdating dito, patuloy tayong mananalangin para evangelistic month. Second Sunday, hindi pa rin tayo lalabas. Ang gagawin natin ay mag-i-invite tayo ng mga kakilala na sa ating pakiwari ay hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kung papaano yung kagalakan ng pagliligtas na naranasan mo ay gusto mong iparanas din sa kanila. Meron na po ba kayong ipinapanalangin na i-invite nyo po sa second Sunday? Kung wala pa, kayo po ang ipapanalangin namin. Susulat ko yung mga wala pang ipinapanalangin, baka naman hindi naniniwala sa Ebanghelyo. Meron na ba tayong pinapanalangin? Meron na ba tayong, magastos na ako na naman, kaya na, pamasahe ke. Kasama po yan. Ipapamasahe nyo kung kinakailangan. I mean, kayong magbabayad ng pamasahe. Pero kung pag-uwi ninyo ay gustong pamasahe siya, sa akin ba yan? Okay, sorry. Akala ko pinapahinto nyo na ako. Hindi, matagal ito. Mamaya pa ako titigil. Sa second Sunday, mag-i-invite tayo. Amen. Alamay na, niya mo itang amen tamo. Ayaw na, hindi na tayo naniniwala sa gospel. Hindi, naniniwala po ako mag-i-invite tayo. Paano kung hindi matuloy, Pastor? Alam na po natin yan. Pag mula ngayon, oo yan ang oo. Pagdating ng Sabado, bago yung second Sunday, sasabihin nila, may bigla pala akong appointment, sabi niya. Alam na natin yan. Wala tayong pagkukulang. Ang papel natin ay mag-invite, mag-encourage. Kung hindi siya darating, nagawa na po natin yung ating bahagi. Pero kailangan nating ipahayag sa iba na naniniwala tayo sa Ebanghelyo. Sa third Sunday, ganoon din po, mag-i-invite tayo. At sa hapon ng third Sunday, pupunta tayo sa Makapagal para mag-announce, magbigay ng mga tracts. Walang masyadong house-to-house evangelism. Inform lang natin na sa fourth Sunday ay magkakaroon ng mini crusade doon sa lugar na ituturo ko po sa inyo kung saan. Sabihin lang natin sa kanila, meron po kaming pagtitipon, baka gusto nyong magpunta doon, pinagpipray po namin na magpunta kayo. We'll be giving out tracts. Gospel tracts. Sa fourth Sunday, kung sasamahan niyo po kami, mag-iipon tayo doon sa lugar na kung saan kami nagba-Bible study. Saan tayo nagba-Bible study? Okay po ba yan? Palibang ipahayag natin ang mabuting balita, walang sasampalataya. Nasa atin ngayon yung bola. Hinihintay tayo ng Diyos. Hindi sa lahat ng tao ibinigay ito. Sa atin lang na merong paniniwala sa Ebanghelyo ng pagliligtas ni Jesus. Ang aming patuloy na pasasalamat, Ama, sa pagtuturo mo sa amin, bagamat alam ko po, may mga pagkakataon na kaming lahat ay nararanasan ng pangingimi, minsan ay nararanasan namin ang pagkatakot, minsan ay nagkakaroon kami ng maraming dahilan na iniisip para makaiwas dito. Pero muli po, nagpapasalamat kami at inyong pinaalalahanan na hindi kami ang nagtatakda ng terms and conditions sa church mo, kundi kayo po dahil kayo ang nagmamay-ari nito. At ito ang inyong sinasabi sa amin. Isa kami sa mga mensaherong inyong tinawag at dapat maunawaan namin ang mensaheng daladala namin. Kailangan unang-unay makita po ito sa aming mga buhay upang maniwala yung mga taong aming pagsasabihan. Alam namin, marami po kaming kahinaan, Lord. Marami kaming mga bagay na hindi pa po alam. Pero salamat po. Maging yung aming mga kahinaan at kawalang kaalaman ay pwede mong gamitin kung ito'y gagawin namin at ipagkakatiwala sa iyong mga kamay. Maraming salamat po sa aming leadership, lalo na sa mission, na patuloy mong binibigyan ng mga pangitain, kagaya nito para magkaroon pa ng pagkakataon ang bawat kapatid na maipahayag ang kagalakan ng kaligtasan na naranasan namin bilang iglesia.
Hindi lamang isa-isa, hindi lamang grupo. Ang panalangin namin, ang buong iglesia mo po, ang makaranas ng pagpapalang ito na ipagkakaloob mo po sa amin. Pangunahan mo po kami na maipahayag ito ng tama sa aming mga buhay at sa aming mga sasabihin sa panahon na kailangan namin. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Patuloy mong pangunahan ang iyong iglesia sa aming paglilingkod at pagnanasang maging mabuting kabahagi sa plano ng kaligtasan na inilatag mo sa maraming tao sa aming paligid. Kayo po ang patuloy na mapapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.